sitwasyon, They expect sown more into than your you heart. expect. The more that you sow many of God's promises in your heart, the more that you're gonna reap and experience those promises of God, and you can say, truly, God is a faithful God. God is a powerful God. God is a real God. He is alive. He is the same yesterday, today, and forever. Let us praise God in the life of our beloved Pastor Walter Sabor. Lagi ko pong ipinapaliwanag at kinakailang maging malinaw po sa atin, lalong-lalo na po na mga taga ever-increasing grace, na ang salitang tetelestai ay tatlo po ang ibig sabihin. No? Kapag ang isang nakakulong at siya po ay lalaya na, no? Nakulong dahil po sa pagkakasala, anumang krimen ang kanyang nagawa, kapag siya po'y lalaya na, meron po siyang papeles na nagpapaunawa na nabayaran na niya ang kanyang mga pagkakasala. So sa kanya pong paglaya, kailangan po matatakan po nung kanya pong papers ng tetelestai. Ang ibig sabihin po ay it's finished. Na ang ipinapaabot po ay yung kanyang mga kasalanan ay bayad na. When the Lord shout tetelestai at the cross, ang iyong mga kasalanan ay bayad na. Okay? At pangalawa, ginagamit po ang salitang tetelestai kapag ang isang negosyante ay umutang po sa bangko at siya po ay nakabayad na. Like for example, meron kang utang na bahay. Bayad na po yung bahay. So magre-release po ang bangko ng kasulatan na bayad na po. At yun po itatatakan po ng tetelestai. Ibig sabihin, yung utang mo doon sa bangko, bayad na. So when the Lord Jesus Christ shouted out tetelestai, lahat ng pinagkakautangan mo sa harapan ng Diyos, bayad na. Amen? And then pangatlo po ay yung pong paggamit ng tetelestai ay ginagamit ng mga sundalo. Sila po'y pumupunta sa digmaan. At kapag sila po'y bumalik mula sa digmaan, yung pong general nanguna po sa digmaan ay bababa po sa kanya pong karwahe o kanyang kabayo. At siya po ay yuyuko sa harapan ng hari at magsasabi po o sisigaw siya ng tetelestai. Ang ibig sabihin ay kami po ay nagtagumpay. So ibig sabihin, when the Lord Jesus Christ shouted out tetelestai, we are victorious forever. Hallelujah! And that is the reason why we are rejoicing every Sunday, because the day of the Sunday is the first day of the week. Sabihin nga ninyo, Sunday is the first day of the week. Bakit po tayo nagtitipon ng first day of the week at hindi po seventh day of the week? Ano? Sapagkat ang first day of the week ay siyang resurrection day of our Lord Jesus Christ. At ang resurrection day po ng Panginoon ay pakita po na niya ang kamatayan. Ano? Ginapi na niya ang kamatayan. So ibig sabihin, it is tetelestai, it is victory from death. Therefore, we are gathering every Sunday, the first day of the week, because we are celebrating the resurrection of our Lord Jesus Christ. Amen? Kaya dapat lahat ng sumasampalataya kay Kristo, lahat ng tinanggap ang Panginoon bilang Panginoon na tagapagligtas, nandoon sila sa pagtitipon, sapagkat nandoon po nagkakatipon ang mga nakikipagbunyi sa tagumpay ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya we are rejoicing. Praise God. Dapat masaya kayo, excited palagi. Walang problema, tinapos na ng Panginoon yan. Lahat ng kasalanan ay binayaran na ng Panginoon. Kung merong mga pagkakautang, lahat ng kabigatan binayaran na ng Panginoon. And therefore, we are shouting our victory every time we gather together every first day of the week. And all the people of God say, Amen. And all the people of God say, Amen.
And all the people of God say, Hallelujah! Praise God! Alam niyo, hindi po kayo nag-express ng tagumpay ninyo pag hindi kayo pumapalakpak. Glory to God. Hindi po kayo nag-express ng inyong tagumpay pag hindi kayo pumapalakpak. Woo! Glory! Praise the name of Jesus! Ang isa sa matutunan ng mga tao na sumasampalataya at naniniwala sa tagumpay ng Panginoong Hesus ay pumapalakpak. Glory! Praise the name of Jesus! Glory to the name of the Lord. Kapag naniniwala po kayo sa tagumpay ng Panginoong Hesus, una, na dapat po ninyong matutunan ay pumapalakpak na sumisigaw ng hallelujah, praise the Lord, sapagkat yan po ay mga salita po ng mga taong naniniwala ng Panginoong Hesus ay nabuhay mula sa patay at siya ang ating tagapagligtas. Glory to God. Hallelujah! Praise the Lord! Alam niyo, kapag kayo po'y pumapalakpak, ibig sabihin po, tagumpay ni Kristo, tagumpay natin, lahat ng problema tunaw sa buhay po ninyo. Ano naman nakarinig? Wala na naman nakarinig eh! Woo! Glory! Alam niyo, hindi tayo magiging matagumpay. Hindi natin na-express yung ating pong ang tagumpay kapag gaganyan po na parang tulala tayo. Minsan yung tulala, yung nasa isipan niya problema eh. Ang nasa isipan niya, yung bigat na iniwan sa bahay. Pag mayroong kabigatan o problema, iwanan niyo muna yun doon, hayaan mo magbunyi muna tayo lahat dito. Let us celebrate the victory of our Lord Jesus Christ. Hallelujah, glory to God. Maaring masabi ng iba, bakit po laging pumapalakpak ang mga taga-EIG? Tagumpay tayo eh. Amen. Praise God. Praise God. Amen. O yan. Glory. Alam nyo, those who believe that Jesus is forever victorious and His victory is our victory, excited na pumunta po sa church. Hindi po yung inuuna kung ano-ano po mga gawain sa bahay. Meron ka na ng Lunes hanggang Sabado na gumawa sa bahay ninyo, pagdating ng araw ng Resurrection Day, nandun ka pa rin. Alam nyo, ang uunahin mo lagi ang mga pangangailangan at ang mga problema sa buhay nagpapakitang walang pagtitiwala sa Diyos. Pero mo hindi ko nagtitiwala that the Lord, sabi na nga, the Lord will provide. Sinabi na nga ng Matthew 6:33 that seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ano po mangyayari if you're gonna seek first the kingdom of God and His righteousness? Ano po ang promise doon? All these things shall be added unto you. Do you believe that word? Amen. And if you believe that word, then you must be in the house of the Lord to praise Him forever, every day of your life. Glory to God. Hallelujah. I want to hindi ko alam kung ano nangyayari sa mic natin. Ihiwalay nga ninyo, ba't nakaganyan? Praise the Lord. Glory to God. Dapat inaayos ninyo. Okay. Our message today, I entitled it The Key to a Great Faith. Sabihin nga natin, the key to a great faith. Alam niyo, the greatest knowledge of all, ang mga estudyante, listen, mga estudyante, o mga graduate, listen, the greatest knowledge of all is not about your course in the school. The greatest knowledge of all is yung pong sinabi ng Panginoong Hesus in John 17:3, that they might know you, the only true God. Ang sabi doon is, this is eternal life, that they might know you, the only true God, and Jesus Christ,
whom you have sent. Bakit nag-aaral ang mga bata? Bakit nagninegosyo ang mga tao? Bakit nagtatrabaho ang mga tao? Bakit nag-a-abroad ang mga tao? Para maghanap buhay. Ano mo ang kanilang hinahanap? Buhay. But you know what? Lahat po ng kanilang hinahanap ay pansamantalang buhay. Idudugtong po lang po yan. Pag kumain ka ngayon, after 6 hours, gutom ka na ulit. Anong 6 hours, Pastor? 2 oras pa lang, gutom na uli yan. Diba? Yung iba nga kakakain pa lang. Yung iba nga kumakain pa lang, gutom na naman eh. Diba? So ibig sabihin po ay wala pong katapusang paghahanap ng pagkain para lang mabuhay yung pong pisikal na katawan. Pero ang tunay na buhay ay wala po doon sa nabubulok na pagkain. Alam niyo ba na ang ating pong mga pinaghahanap dito sa mundo ay parang nabubulok? Pansamantala. Kahit bagong sasakyan yan, after na ilang mga taon, luma na. Umabot yan ng 10 taon, 20 taon, bulok na yan. Maging ang building, nabubulok. Lahat ng bagay dito sa mundo, nabubulok. Therefore, kung ang paglalaanan lamang po natin ay yung pong mga bagay na material at bagay na panlupa, ibig sabihin, ang pinaglalaanan natin ay bagay na nabubulok. Sapagkat lahat ng bagay dito sa mundo ay para lamang dito sa nabubulok ding katawan. Kaya nga minsan yung katawan natin, mabubulok to. Minsan nga, amoy bulok na eh. Huwag kang maligo ng mga ilang araw, tingnan mo, amoy bulok yan. Diba? So ibig sabihin, lahat ng mga bagay po dito sa mundo ay pansamantala. Pero ang tunay na buhay ay na kay Kristo, ang ating Panginoon, sapagkat sabi niya, I am the way, I am the truth, I am the life. So if you want to know life, the greatest knowledge of all is to know God and Jesus Christ. Because in Him was life. In Christ is life. Kaya maging matalino po tayo mga kabataan. O para tayong parang young people service tong service natin ngayon kasi nakikita ko puro kabataan eh. No? Welcome sa ating mga bagong kabataan dito. Sino yung mga first time dito? Taas nga kamay ng mga first time na mga young people dito. Mga young people, first time. Oh, yan. Welcome po kayo dito, mga young people. Okay. Yan po yung pinakamahalaga sa lahat. And today, if you are a believer, how many of you here are a believer of Jesus Christ? If you are a believer, God is not dealing with you according to your sins, but according to the glorious man at His right hand. Sino po yung tao na nasa right hand ngayon ng Diyos doon sa taas? Sa heaven? Jesus Christ. Kaya doon po sa langit, meron na pong taong nakapasok. At yan po ang ating Panginoong Yesus. He is in heaven right now as a man representing you, interceding for you. So what Jesus deserves, you get. Ito po yung kagandahan dito po sa ating pong kinalalagyan na covenant ngayon. What Jesus deserves, you get. Just as at the cross, when Jesus became sin for us, He suffered the consequences of sin. Lahat po, katulad ng sakit, He suffered. All our sins, the consequences of our sins, He suffered at the cross. Lahat ng galit ng Diyos sa kasalanan, tinanggap ng Panginoong Yesus doon sa krus ng Kalbaryo, so that we who had sinned against God might be made the righteousness of God in Him with all its blessing. Ayan po yung paulit-ulit nating ipinapaabot upang nang sa ganon madiscover natin yung pong biyaya na meron tayo ngayon, tayo nakipag-isa na sa Panginoon. So we're talking about faith, the great faith, how to have a great faith. So our faith is not in our faith. Yung pananampalataya natin ay hindi po nakasentro sa ating pong sarili, but in the Lord. Don't limit what He can do. Kasi kung ang ating pong pananampalataya ay nakasentro sa ating pong pananampalataya, minsan mahina pananampalataya natin eh. Diba?
Pero kung ang ating pananampalataya ay nakaangkla doon sa pananampalataya ng Panginoong Jesucristo, praise God, nakasakay tayo doon sa pananampalataya ni Jesus sa kanyang Ama. Naintindihan niyo ako? Our faith must be anchored to the faith of Christ. That whatever Christ believed doon sa sinabit pinangako ng Ama, pinapaniwalaan niya at therefore nagagawa, nangyayari. Kaya tayo ngayon ay naka-carry on. Tayo ay nakasakay doon sa pananampalataya ng Panginoong Jesucristo. So we don't need to limit God. Sabi sa Psalms 78:41, again and again they tempted God and limited the Holy One of Israel. Yan pong ginawa ng mga Israelita. We limit God because of what other people say. Nalilimitahan at nagdududa tayo minsan sa mga salita ng Diyos dahil sa naririnig natin na sinasabi ng tao. Kaya nga po kapag ang lagi mong papakinggan yung sinasabi ng tao, kapitbahay mo, pakiramdam mo, you can limit God. You might doubt the Lord. Kaya instead of hearing what people say, kasi ang tao laging nakabatay dun sa kanilang nakikita at damdamin ang sinasabi nila. Yung pong tinatawag na facts. Ano po yung facts? Ayan yung nangyari sa kanya nagkasakit siya ng ganyan, ikinamatay niya. So ibig sabihin, dahil meron kang nararamdamang ganyan, yun na rin ang mangyayari sa iyo. So instead na yun ang paniniwalaan mo, you have to go to the Word of God. Kasi kapag pinaniwalaan mo yan, then you limit God. Ibig sabihin, hindi na makakilos ang Diyos, ang salita niya sa buhay mo, sapagkat hindi mo tinatanggap yung salita ng Diyos, ang tinatanggap mo na ay yung sinabi ng tao na narinig mo. Kaya, we limit God because of what other people say. And even the false doctrine, yung pong mga maling mga doktrina na like sa panahon ngayon, hindi na nagpapagaling ang Diyos. Sa panahon ngayon, hindi na nakilos ang Diyos. So those are false. God is the same yesterday, today, and forever. Kung nagpapagaling siya noon, nagpapagaling siya ngayon. At kung siya ay Diyos ng himala noon, Diyos siya ng himala ngayon. He is the same yesterday, today, and forever, and He changed not. Matthew 9:28-30, when He had come into the house, the blind men came to Him. Okay? And Jesus said to them, yung pong blind men, do you believe that I am able to do this? They said to Him, yes, Lord. Then He touched their eyes, saying, according to your faith, let it be to you. Okay, pansinin po natin. Jesus didn't say, do you believe that you can see? Ano po sabi ni Lord? Do you believe that I am able to do this? Ayan. Kasi kapag ang tanong sana ni Lord naniniwala ka ba na ikaw ay makakakita? Ibig sabihin, if you believe that you can see, nakadepende ngayon sa iyo kung makakita ka o hindi. Pero ang tanong ni Lord ganito, do you believe that I am able to do this? Yan. That word is nakasalalay ngayon dun sa magagawa ng Panginoon. So yung faith na hinihingi ni Lord, hindi yung faith sa sarili mo, kundi faith to what the Lord can do. Nakita po ninyo yung gustong ipaabot ni Lord? Our faith is not in our faith. Our faith is in Him. It must be in Christ. Mayroon pong isang ama doon sa Bible, ng kanya pong anak ay possessed ng isang masamang espiritu mula sa pagkabata. Doon po sa Mark chapter 9. The father said, if you can do anything, have compassion on us and help us. Okay, tingnan natin If you can do anything, umaasa yung ama doon sa magagawa ng ating Panginoong Yesus. And Jesus replied, if you can believe,
pag naniniwala ka, all things are possible to him who believes. Okay, tingnan po natin maigi dito. Yung ama na lumapit sa Panginoon, if you can do anything. Ang sabi naman ni Lord, if you can believe, kung naniniwala ka, all things are possible to him who believes. At alam niyo ba, kung sino yung naniniwala na lahat ng bagay ay posible sa may taong paniniwala, it is Jesus. Jesus believed all things. And Jesus believes that nothing is impossible to him who believes. Sa kanya naniniwala, walang imposible. Kaya ngayon, tayo na sumasampalataya kay Kristo ay dapat maniwala na kay Kristo walang imposible. Lahat ngayon na ating pong ilalapit kay Kristo, ilalatag sa Panginoong Yesus ay posible sapagkat sa Kanya na naniniwala sa Ama ay posible lahat ng bagay. And therefore, whatever you believe that Christ can do, it will come to pass in your life. Dito po, no, hindi sinabi ni Jesus isn't putting the responsibility on the man to believe. Doon po sa Young Literal Translation o YLT, ito po yung pagkasabi, all things are possible to the one that is believing, which is himself. Siya po yung sinasabi niya doon. So Jesus is saying, hook up your little faith in me. Your little faith, hook up to me. It's not about your faith, but who your faith is in. Kaya nga po, ang kailangan ng tao ay yung pong kanyang pananampalataya kay Kristo. Hindi yung pananampalataya sa kanyang sarili. All I want, ito po yung ipinapaabot ni Lord, all I want you to believe is that all things are possible for me and I am always full of faith. Jesus is always full of faith. Sabihin nga natin, Jesus is always full of faith. Yan po yung sinasabi po ni Pablo in Galatians chapter 2, verse 20, that I live by the faith of the Son of God who loved me and gave himself for me. See? Ako'y nabubuhay sa pananampalataya ng anak ng Diyos. It is the faith of the Son of God na nagmamahal sa akin. Oh, put your faith in Christ Jesus, not into yourself. And whatever you ask in the name of Jesus, it will be given up to you. So this is the key to a great faith. Not to your faith, but to the faith of Jesus. Do you believe in Jesus? Do you believe that He has that full faith, perfect faith? Do you believe that? Then, just, be in faith. Actually, parang lang yan, parang daong. Si Jesus ang ating pinakadaong, pinakabarko. Na kapag nandun tayo sa Kanya, ano man ang nangyayari sa paligid, panatag tayo. Sapagkat tayo naniniwala na yung daong, gaano man kalaki ang mga alon, ano man ang nangyayaring bagyo sa labas, tayo ay safe. We are safe. Because you are in Christ Jesus, you are safe. Sabi mo nga, I am in Christ, therefore I am safe. So when you look at a situation, don't ask if you can believe God for this. But, if Jesus can believe God for this. Okay? Hindi yung naniniwala ka ba na magagawa ng Diyos? Tayo, lagi tayong may duda. No? Pero si Jesus, dahil kilala niya ang kanyang Ama, galing siya dun eh. Tama? Dahil kilala niya ang kanyang Ama, wala siyang duda sa kanyang Ama. At ngayon, kung ang ating pananampalataya ay nakaangkla doon sa pananampalataya ng Panginoong Hesus sa kanyang Ama, oh praise God, tayo ay hila-hila ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga maski yung Matthew 11:28, those who you are heavy laden, yung pong mga nabibigat ang lubha,
lumapit ko kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Because my yoke is easy. Ibig sabihin, go with the Lord at yung yoke, yung pamakol, pamakol ba tawag doon? Pamatok, tama. Yung pamatok, ibig sabihin po noon ay yung pamatok ni Lord at yung pamatok mo, magsasama kayo. Siya yung mas malakas, ikaw yung mas mahina. Therefore, yung inihilang mo ngayon, hihilain ng mas malakas. Ikaw naman ay sumusunod lang sa Kanya. So, ibig sabihin, if you go with Jesus, He is the one carrying your burden. It is not you, but it is Jesus carrying your burden. Ganon din dito. Ang pananampalataya natin sa Diyos ay naging matibay kung ito po ay ating isinentro kay Kristo. Nakasakay na ba kayo ng eroplano? Sino dito nakasakay na ng eroplano? Taas lang kami ng mga nakasakay na ng eroplano. Oh, yan. Eh yung mga gusto pang sumakay ng eroplano. So marami. Eto pag ako'y sumasakay ng eroplano, hindi ko nakikita yung piloto. Tama? Hindi ko alam kung sino yung piloto, babae ba, lalaki ba, matanda, may buhok o wala, mataba, payat, may itim, maputi. Hindi ko alam. Bahala na sila ron. Basta kapag ako'y nakasakay sa eroplano, naniniwala ko na yung piloto, kaya niyang paliparin yung eroplano. Therefore, ang pananampalataya ko, hindi dun sa magagawa ko. Hindi yung pagpapagaan ko ng sarili ko habang ako'y nakaupo dun sa eroplano, kundi yung paniniwala ko dun sa piloto na kaya niya akong dalhin sa destinasyon ko. Hello? Same thing with what we are talking here. Ang pananampalataya mo ay dapat nakasentro kay Kristo na kaya kanyang dalhin, i-provide ang lahat ng pangangailangan mo sapagkat siya ay naniniwala sa kanyang Ama na ibibigay ng Ama at binigay na nga ng Ama ang lahat sa iyo sa pamamagitan niya. Not in your own effort. Not in our effort. Kasi ang religion always put your effort. Walang effort ang isang pasahero para siya ay dalhin ng eroplano sa kanyang destinasyon. Just relax. Hello? Sabi mo nga sa katabi mo, just relax. Oh, relax ka lang. Huwag yung masyado kang nagugulumihanan. Yan ang sinasabi ni Lord Do not worry. Just relax. Relax ka lang. Kung kapag na kay Kristo ka, relax ka na. Dapat. Hindi yung mapuputokan ka ng ugat sa kawo-worry mo. Diba? Kaiisip mo. Isip ka ng isip. Wala ka namang isip. Kaya ngayon, napuputokan ng ugat. Oh. Katulad ng isang hold-upper, sabi niya, pumili ka, ibigay mo sa akin ang laman ng wallet mo, kundi pasasabugin ko utak mo. Sabi nung taong hold up bahala ka kung anong pasibugin mo dyan, wallet ko, utak ko, parehas yan na walang laman, sabi niya. So, minsan, sa kaiisip natin, nagkakaroon po tuloy ng Alam mo pag nag-iisip ka, bumibilis ang ikot ng dugo. No? Kaya tumataas ang presyon. Yun tinatawag na stress. Pag tumataas ang presyon, ibig sabihin po ay nagkakaroon po ng bulky, yung mga dugo mo, yung maliliit na dugo na ugat, na nababaraduhan. Ayan, kaya tumataas ang presyon. Ganun din, kapag tayo po ay ating isinalalay sa ating sarili, sa ating magagawa, sa ating effort, ang pagpapalang mula sa Diyos at sa lahat ng kailangan nating gumawa at bigyan ng kaluguran ng Diyos sa pamamagitan ng ating ginagawa. Kapatid, may stress po tayo. Ang isa sa pinakamatinding stress ngayon ay yung religious stress. Alam niyo yung religious stress? Yung pong napakaraming ipinasan sa mga tao, sa mga Kristiyano, na mga alituntunin para sila'y pagpalain at tanggapin ng Diyos.
Sapat na po yung ginawa ni Kristo at pananampalataya kay Kristo at tayo po'y mag-relax na lang at magpuri sa Panginoon. Amen? At habang ikaw nagpupuri sa Diyos, purihin ng Panginoon. Nagiging masaya ka sa mga bagay na ginagawa mo sa mundo. Nagiging magaan ang lahat ng ginagawa mo kapag ikaw ay sumasampalataya kay Kristo sapagkat ramdam mo yung pabor ng Diyos sa iyong mga ginagawa sa mundong ito. Whatever it is. Ikaw man na nagtatricycle, nagninegosyo, nagre-restaurant, naglalako, no? Ano man yung ginagawa mo. Ikaw ay nagtatrabaho sa bahay, OFWs, ano man ang ginagawa mo, masaya ka sapagkat ramdam mo yung pabor ng Diyos at pagsama ng Diyos. Masaya ka. Kaya nga po, etong maganda dito sa atin Ikaw ay tricycle boy, masaya ka. Dahil ikaw ay puspos ng pag-ibig ng Diyos. Yung negosyante naman, masaya din siya. So, ibig sabihin, parehas kayong masaya. Ang pinagkaiba lang, yung trabaho. Pero ang mahalaga, parehas kayong masaya. Amen? Praise God. So, ang ating pong buhay ay kinakailangan, ito po ay lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng pagsunod o anumang effort ng kautusan. Tingnan niyo po dito sa Romans chapter 4 verse 13 and 14. The promise that he would be the heir of the world was not to Abraham or to his seed through the law. Ibig sabihin po, ang pangako po ng Diyos kay Abraham ay hindi po yung mga seed niya. Ibig sabihin po yung mga anak lang. Or to his seed through the law, o yung pong mga nasa ilalim ng batas, but through the righteousness of faith. Ibig sabihin po, yung pong mga itinuring na matuwid dahil sa pamamagitan po ng pananampalataya. Paano ba tayo itinuring na matuwid ng Diyos? Because of faith. Do you believe in Christ? When you believe in Christ, you are made righteous. Can you say it? When I believe Christ, I am made righteous. Yan po yung sinasabi na through the righteousness of faith. So yung pangako ng Diyos kay Abraham ay para sa mga taong itinuring na matuwid dahil sa pananampalataya. So there are promises of God to Abraham. At yung mga pangakong iyon ay hindi po para sa mga anak o seed. Okay? Kundi para po sa mga taong itinuring na matuwid dahil sa kanilang pananampalataya. For if those who are of the law are heirs, faith is made void and the promise made of no effect. Ayan. Kaya dito po sa verse na to, pinapaunawa ni Pablo na yung pangako ng pagpapala ay para sa mga taong itinuring na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Let's say you're believing God for healing. Like for example, sa iyong mga anak. Okay. Ngayon, sinasabi naman ng tinig na naririnig mo, hindi ka nga nagbabasa ng Bible mo, kulang ang pagbabasa mo ng Bible. Hindi ka nanalangin, kulang. O yung ginawa mo nung isang araw. So ibig sabihin, kapag ka po nakabatay sa batas ang ating pong pagtanggap ng pagpapala o tugon ng Diyos sa ating mga panalangin, then we are a failure. Hindi natin matatanggap. We are always condemned. Okay? You assess yourself based on what you've done or not done instead of the Lord's goodness and what is done at the cross. Mga kapatid, ang pananampalataya ay laging nakadepende doon sa pangako ng Diyos. Faith is always depend on the promise of God and not depend on yourself. The moment you put yourself under law, faith cannot operate. Pag sinabing you put yourself under law, ibig sabihin ay tiningnan mo kung kwalipikado ka ba o hindi according sa sinasabi ng batas, then your faith cannot operate. Kaya
always focus your faith to Jesus, because when you look up to Jesus, you see yourself qualified. But when you look at yourself at the law, you see yourself disqualified. Laging disqualified ang sarili mo kapag doon ka tumingin sa batas. Kaya faith focus is Jesus. Sabihin nga natin, faith focus is Jesus. So it's all about God's faithfulness and not ours. Faith is all about God's faithfulness, not our faithfulness. None of the Israelites died during their journey from Egypt to Sinai. And that is a picture of pure grace. Pagbabasahin po ninyo mula dun sa paglabas ng mga Israelita sa Egypt hanggang dun sa chapter 19 ng Exodus sa Sinai, ay wala pong namatay sa kanila, walang nanghina sa kanila. Murmurer sila, mga chismoso sila, mga reklamador sila, mga walang pananampalataya pati, no? Mga tao na, bakit kayo lang ba tinawag ng Diyos? Kami din naman Ayan, ang mga reklamo nila. Pero hindi sila pinarusahan ng Diyos. Nagreklamo sila ng pagkain, binigyan sila ng Diyos ng pugo. Nagreklamo sila ng walang makain, binigyan sila ng Diyos ng mana. Nagreklamo sila ng walang mainom, binigyan sila ng tubig. Nagreklamo sila dun sa Mara, mapait daw yung tubig, ginawang matamis yung tubig. Lahat ng reklamo nila binibigay ng Diyos. And that is the picture of pure grace na nararanasan ng mga Israelita. God is a God of grace. Bakit ginagawa ni Lord ito? Because God is faithful sa kanyang pangako na sila po ay gagabayan niya at iingatan. Doon sa disyerto, kapag araw, sa tingin ninyo kapag kayo naglalakad sa disyerto, katanghalian tapat, mabubuhay kayo? Hirap nun. Ang init nung tawag doon, buhangin. Right? Kahit may payong ka. Pero anong ginawa ni Lord? Binigyan niya sila ng payong na ulap. Oh, grabe yun. Merong lilim na ulap. Pagdating ng gabi, madilim. Kasi wala pa naman street light ng araw. Diba? Pero sabi po ng Bible, meron pong haligi ng apoy na nagbibigay sa kanila ng liwanag. Ganyan kabait ang Diyos sa mga taong pinangakuan niya. At praise God, tayo ngayon ay pinangakuan ng Panginoon. The law is all about behavior, our behavior. But the amazing thing is that when we live by faith, it purifies our heart, which affect our conduct. When we try to be good though we end up being bad. Yun po yung sinasabi sa Romans chapter 7. Gusto kong bumait, pero di gumagawa. Sino dito sa inyo yung wala pa masyado sa mga bata siguro, pero yung po mga matatanda na dito, ilang ulit na silang nag-New Year's resolution, hanggang ngayon, lumalala ang ugali. So, yung iba ay bagong taon ngayon. Bagong taon ay magbagong buhay. Di ba? Upang sumaga na ang ating buhay. Yun po yung mga laging sinasabi. 3 araw naman nagbagong buhay, 4 na araw bumabalik na naman. Kaya, balik sa dating buhay. You cannot change yourself. You cannot. But praise the Lord. Your life is being transformed from glory to glory through the finished work of our Lord Jesus Christ. Knowing Jesus is the secret to having great faith. Ano daw? Knowing Jesus. Alam nyo, there are 2 people in the gospel are said to have a great faith. Yun pong una is the Roman centurion whose servant was sick. At yung Syro-Phoenician woman. Ayun po yun, no? Dalawa yan, centurion. Even though they were so different in gender and in occupation where they live,
they had a common denominator. Ano po yung common denominator nila? Both were Gentiles. Pag sinabi pong Gentiles sa Bible, they are not familiar with the law, sa mga batas. So they didn't know the law. Ang nalaman lang nila ay si Jesus. So ibig sabihin, kahit hindi mo alam ang batas, basta alam mo si Jesus, you know Jesus, sapat na yon para ikaw ay makatanggap ng himala mula sa Diyos. Hello? Even you don't know the law, but you know Jesus, you have relationship with Jesus, that is enough for you to receive your miracle. The law always tells you, oh, andali lang, mukhang hindi mo pa nagagawa ito Yan po ang sasabihin ng batas. But God gave the law for men to be conscious of sin, not to produce moral excellence. It was our schoolmaster to bring us to Christ. Kaya sabi po, no, doon sa Galatians, siya po yung ating pong teacher, guide, nung tayo po'y wala pa sa pananampalataya. Yun po yung batas. But now that faith has come, we are no longer under the schoolmaster of law. We don't have to be sin conscious and let the law deprive us of believing God with great faith or robust faith. Glory to the name of Jesus. Now, we can depend that knowing Jesus is the secret of having great faith. Next is that you can have faith that God will answer your prayers even when you've failed. Do you believe that? Lahat naman tayo dito pwedeng nagkakamali pa rin Sino dito yung hindi na nagkakamali? Taas ang kamay. Pagtaas mo ng kamay, nagkamali ka na. Amen. Lahat tayo nagkakamali. Pero, naniniwala ka na kahit ikaw ay nagkamali, pinapaniwalaan mong diringgin pa rin ng Diyos ang iyong panalangin. The only commandment for the believer is this: believe on the Lord Jesus Christ and love one another. And one way to doing that is by praying for one another. Paano po natin mahal ang bawat isa? By praying for them. By praying for them. Are you praying for your neighbor? Are you praying for your loved ones? Are you praying for those people who hurts you? Now, listen mga kapatid. Si Job got set free from 1 year of captivity when he prayed for his friends. Naghihirap, naka-1 taon din na naghihirap si Job, no? Pero nung natutunan niyang ipanalangin yung kanyang mga kaibigan na umaakusa sa kanya, inaakusahan siya na makasalanan ka, Job. Kaya ka nagkaganyan. Pinaparusahan ka ng Diyos. Ikinakatwiran pa ni Job yung kanyang sarili nung una Wala akong kasalanan. Pero nung natutunan ni Job na ipanalangin yung kanyang mga kaibigan, that's the time lumaya siya. Love one another. Matutunan yung ipanalangin yung mga umaakusa sa inyo. Lord, kunin mo na siya. kunin mo na ang kanyang pangit na ugali. Ganun ang ibig sabihin, di ba? Kunin mo na, Lord, ang kanyang pangit na ugali. Amen. Hindi. Tingnan niyo si Abraham. The first time healing is mentioned in the Bible is where Abraham prayed and got healed Abimelech, his wife, and his female slaves so they could have children again. Alam niyo ba na yung kwentong ito ay nagsinungaling si Abraham nung pumunta siya kay Abimelech. Abimelech means king or parao or king. Abimelech. Hindi sila nagkakaanak. Maging yung mga lipi niya, hindi sila nagkaanak. Siyempre, that time, si Abraham at saka si Sarah, wala pa ring anak. Ano sabi ni Abimelech? Ipanalangin mo kami na huwag parusahan ng Diyos at kami ay magkaanak. Nag-pray si Abraham.
Sabi niya, kayo'y magkakaanak ng marami. Tingnan niyo yung nagpe-pray, siya mismo, wala pa rin anak. So hindi ibig sabihin na wala ka nun, hindi ka na pwedeng mag-pray sa kanila. At nung nag-pray si Abram kay Abimelech, here, Abram had just lied that his wife Sarah was his sister. Doon po sa Genesis chapter 20 verse 1 to 17. But in Genesis chapter 21, ano po ang kasunod ng chapter 20? 21, tama? Sarah conceived and bore Isaac. Pagkatapos niyang ipinag-pray si Abimelech, wala pa silang anak. Doon sa chapter 21, nagkaanak na sila. So if you know how to pray for those people, oh, hallelujah. Kung anong pinagpe-pray mo sa kanila, mangyayari sa iyo. Kaya lahat ng kapitbahay nyo ngayon, ipag-pray nyo, yumaman sila, Panginoon. Mangyayari sa iyo. Hello. Praise God. It was an undeserving man praying for an undeserving man. Undeserved si Abraham, but he prayed for this undeserving man. Abraham prayed for others' wombs to be open, and God opened his own wife's womb. Love one another. So you can have faith that God will answer your prayers even when you failed. Katulad po ni Abram. Nag-fail si Abram. Sinungaling. Matindi yun ha. Ay, hindi ko asawa yan. Hindi ko asawa yan. Kinuha ni Abimelech. Diba? Tinan mo, tinugon pa rin ng Diyos yung panalangin niya. Now, hindi ko sinasabi, hindi ko kayo na-encourage na magsinungaling ha, mga sinungaling. Mga sinungaling lang mga nagsisinungaling. Amen? Pero ipinapaabot ko dito, magkamaliman tayo, didinggin pa rin tayo ng Diyos sapagkat may pangako ang Diyos sa atin. Faith is knowing that the Lord is with you and fully trusting in Him. Ang taong may pananampalataya ay naniniwala ng Diyos ay sumasa kanya. Tingnan niyo po sa Judges chapter 1, 1 to 4. Basahin po natin. After the death of Joshua, it came to pass that the children of Israel asked the Lord, saying, who shall be first to go up for us against the Canaanites to fight against them? And the Lord said, Judah shall go up. Ayan, sabi ni Lord nagtanong sila sa Panginoon. Nandoon na sila sa Kanaan. Namatay na si Joshua na nag-lead sa kanila. Marami pa silang kukupkupin. Sino ngayon ang una na aatake sa mga Canaanites? Sabi ni Lord, Judah. Judah first. Ang mauna, Judah. Indeed, I have delivered the land into his hand. Ibinigay ko na ang lupain ng mga Kananeo kay Judah. Yan ang ibig sabihin in paraphrase. So Judah said to Simeon, his brother, come up with me to my allotted territory, that we may fight against the Canaanites, and I will likewise go with you to your allotted territory. In other words, samahan mo kami, Simeon. Para pagka digmain mo yung para sa iyo naman, sasamahan ka din namin. And Simeon went with him, then Judah went up, and the Lord delivered the Canaanites and the Perizzites into their hand. And they killed 10,000 men at Besek. Now, Judah means, bakit sa 12 o 11 o 12 na tribo, bakit Judah ang una na sinabi ni Lord? Judah means praise. In all your challenges, that the first thing that must go up to the Lord is praise. Kaya po si Judah, ang ibig sabihin kasi ng kanyang pangalan is praise. So dapat tayo po ay nagpupuri ano man ang challenges natin. In good times, praise the Lord. In bad times, praise the Lord. Anyway, glory to God. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Ano po ibig sabihin nito? Ano man po ang sitwasyong kinakaharap natin, challenge ng buhay natin, unahin nating magpuri sa Diyos. Learn to praise God in every situation of our lives. Hindi yung
Ang daming Kristiyano sa ngayon, sad to say, na kapag ka nagkaroon ng problema, hindi na makapagpuri sa Panginoon. Hindi na rin mai-drawing ang mukha. Ano? Ba't ganyan ang mukha mo? Ay, kung alam mo lang ang daming problema. Ay, di ko na kinakailangan alamin niyan kung ano problema mo. Ang alam ko lang, pag marunong ka magpuri sa Panginoon, lahat ng problema tunaw. Because the Bible says, the mountains melt like wax in the presence of the Lord. You know what? When you know how to praise God, ay, glory, the Lord will give you wisdom in everything you do. Alam niyo, ang taong masigla, masaya, nagkakaroon po ng wisdom. If you have wisdom, then you know how to handle your situation. Pero kapag ikaw nagmumukmuk dyan, wala nagmamahal sa akin, walang pumapansin sa akin, hindi nila alam kung anong pinagdadaanan ko, ang dami ko ng butlig, ang dami ko ng mga... Kung mga puro kaawaan sa sarili, alam niyo, habang naawa ka sa sarili mo, lalo kang lumulubog sa kumunoy. Lalo kang lumulubog sa kumunoy, lalong hindi ka makapag-isip kung ano ang dapat. Now, ang gusto ko pong ipakita dito, no? Faith is knowing that the Lord is with you. You must know that the Lord is with you. Sabihin nga ninyo, the Lord is with me. The Lord is with me. Doon sa verse 19 ng Judges chapter 1, the Lord was with Judah, and they drove out the mountaineers. But ito, kita nyo, but they could not drive out the inhabitants of the lowland because they had chariots of iron. Tingnan nyo, meron silang hindi na i-drive out. Yung pong mga merong mga chariots. Eh kung sumasama sa kanila ang Diyos, madali lang i-wipe out yun. Alam niyo kung bakit? The Lord wanted to deliver the land into Judah's hand alone. But He wanted to bring Simeon along. Hindi nagtiwala si Judah kay Lord. Sinabi niya nga ni Lord, sasamahan kita eh. Sabi naman niya kay Simeon, samahan mo ako. So ibig sabihin, ang tao minsan, lagi po siyang nakadepende sa kanyang kasama. Kapatid, sapat na si Lord. Hello? You need to believe, sapat na si Lord na magbigay ng tagumpay mo. When God calls you, He will equip you. When you limit God, your victory is limited. It will show up where you don't trust God. Lagi tayong ganyan eh. The Lord anointed you, the Lord give you wisdom, the Lord give you strength, God equip you with power, go. Hoy, pinapupunta ako ni Lord, samahan mo naman ako. Eh nung ayaw, ayaw mo na rin. Therefore, hindi ka tuloy nagamit ng Panginoon. Kapatid, pag sinabi ni Lord, samahan kita, may sumama sa iyo o wala, go. Because your victory is not because somebody go with you, but because the one who promised to go with you, the one who created the heavens and the earth is with you. Therefore, you have a sure victory. Hallelujah. Faith is seeking God's counsel first and foremost. So for you to have a great faith, okay, know that God is with you and fully trusting in Him. Now, faith is seeking God's counsel first and foremost. Ang may pananampalataya, lagi po niyang inuunang sangguniin ng Panginoon. Hindi yung you are driven by your emotion or you are driven by the counsel of the wicked. Ask counsel from God before you ask from men. Lagi po kayong magtatanong sa Lord. No matter how godly He is, yung tao na yan, unahin mo munang magtanong sa Diyos. Don't run, like for example, to the doctor kapag ikaw ay may sakit. Dahil po pwedeng sila man ay magkamali. And your life is too precious for that. Kasi minsan pag nagkasakit ang tao, may kakilala ba kayong magaling na doktor? Doktor ka agad. Buti nga yung iba, doktor, yung iba eh. May kilala ba kayong magaling na manglalaway? Yung medyo panis ng laway? Yung albularyo? Meron Alam niyo, sabihin mo sa katabi mo, kapatid, Kristiyano ka na. Kristiyano ka na. Kapag meron kang problema, o anumang problema yan, hindi yung Bombay agad ang hahanapin.
Sino pa kaya hindi ko nauutangan? Hindi ganoon. Si Lord muna. Yung iba hindi naghahanap kung sinong mauutangan eh. Ang hinahanap nila, sino pa kaya ang hindi ko nauutangan? Kasi naisa-isa na lahat eh. Hello? Seek God first. Seek the Lord first. He can give you peace and arrange circumstances. Amen? Do you believe that the Lord can arrange circumstances? Seek God first. So faith is seeking God's counsel first and foremost. When your faith is in the Lord, you stay strong and happy. Oh, ang taong nananampalataya sa Diyos at nakaangkla ang kanyang pananampalataya kay Kristo, laging malakas at masaya. Oh, di ba? Kahit gaano karaming problema 'yan. Bakit kaya parang laging masaya? Minsan ang laging masaya kinakainisan ng demonyo eh. Di ba? Naranasan nyo na yon, yung lagi kayo nakatawa, kinainisan kayo ng demonyo, wala ka namang ginagawa sa kanya. Diba? Sa demonyo yun, amen. Tingnan nyo Abraham and Sarah laughed when God told them they would be parents. Magiging magulang na kayo, magkakaanak kayo. Si Sarah, tsaka si matanda na ako. And their son Isaac means laughter. Kaya nga po yung Isaac, ang ibig sabihin ng Isaac means laughter. Meron palang kahulugan ng mga pangalan. Kaya i-search nyo nga sa Google kung anong kahulugan ng pangalan ninyo. Baka mamaya, pangalan pala ninyo, Sumpa. Papalitan nyo na. Di ba? Pero ito matindi Jabez. Ang pangalang Jabez, ibig sabihin ay paghihirap. Alam niyo ba yon? Dahil nahihirapan yung nanay ni Jabez nung siya ay ipanganak. Ay, biriin mo, tuwing tatawagin yung pangalan niya, paghihirap! Di ba? Tuwing tatawagin yung pangalan, paghihirap! Puro kahirapan nga eh. Pero alam niyo, hindi tinanggap ni Jabez yung pangalan niya. Sabi niya, the Lord bless me and expand my territory. Di ba? Hindi yung puro kahirapan ang kanyang mararanasan. At dahil po nag-invoke siya ng pagpapala ng Diyos, he was blessed by the Lord. Amen? Now, when Sarah heard she'd had a baby, she laughed and said, shall I have pleasure? Yan. Ano ba yung shall I have pleasure? Masaya pa ba ako? Di ba? Magsasaya pa ba ako? Hindi niya sinabi na magkaka-baby pa ba ako? Hindi. Ang sabi niya, shall I have pleasure? So she was saying, if I enjoy my Lord, the baby will come. Shall I have pleasure? Meaning, may enjoy ko pa kaya ang Lord? Yan. Christianity, my friend, is about the joy of the Lord. It's not you gotta be joyful. That's a law. It's knowing that the Lord rejoices over you with singing. So Christianity is knowing that God is joyful to you. At kapag nalaman mo na ang Diyos tuwan-tuwa sa iyo, then the joy of the Lord is your strength. Hello? Alam niyo ba na God is pleasing at you? God is so joyful at you, seeing you. Ang taong sumasampalataya kay Kristo ay kinalulugdan ng Diyos. Kapag nakita mo na ang Diyos ay nalulugod sa iyo, then the joy of the Lord is your strength, my friend. Kaya tayo ay nagpupuri. Kapag hindi mo nakita ito, you cannot praise God. You cannot praise God. Kaya kapatid, rejoice when you see God is pleasing at you. Rejoice because you have seen the Lord loves you and He is so pleasing at you, my friend. So, again, your faith is in the Lord. When your faith is in the Lord, you stay strong and happy. Bakit po? Kasi ang nagbibigay kaluguran sa Diyos ay ang pananampalataya. What makes pleasing in the sight of God is faith. So trust in God and you will have unlimited results. If you trust your abilities to be morally excellent, you are limited. Kapag ang trust mo ay nasa abilidad mo, limitado ka, kapatid. But if you trust the Lord as your holiness, you trust the Lord as your redemption, your wisdom, the result will be
supernatural. Glory to God. The Lord is not limited, but sometimes we limit Him. We limit Him if we're gonna trust into ourselves. But if we're gonna trust in Him, then we are expecting the result of supernatural. Tingnan po ninyo yung 5,000. When Jesus fed the 5,000, He gave them much, or as much as they would. Ibig sabihin nung as much as they would, ibig sabihin ito po ay imperfect active tense in John chapter 6. As much as they would, meaning gaano man karami ang kanilang kakainin hanggang sa magpakabusog sila. Hindi po ito limited lang na kapag unlimited po ito, kaya uso na talaga ang unli kay Lord no? Si Lord, uso sa kanya ang unli. Hindi yung lang takal-takal o hindi uso kay Lord yung short yung short lang o diet. Hindi pwede. Hindi uso kay Lord yung diet. Eat all you can. Nung pinadami ni Lord yung 5 tinapay at 2 isda, eat all you can. No? As long as the people keep eating, the supply kept flowing. So ibig sabihin, if you're gonna trust God, you will have unlimited results. Glory to God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya kapatid, trust in God. Sabi ng Psalms chapter 1 verse 1, blessed is the man who walk not in the counsel of the ungodly, not in the wicked. So seek the Lord first, then follow His leading. Seek the Lord with all of your heart. This is the keys of having a great faith. Glory to God. Not in our faith, but faith in what the Lord Jesus Christ can do for us. What the Lord can believe to His Father. That is our faith. Glory. So from now on, just focus on what Christ can believe, can have faith. We have to live our faith in the faith of the Son of God. Glory. Shall we all stand up? Sige po tayong lahat tumayo at magpuri sa Panginoon. Have faith in the faith of our Lord Jesus Christ. That is our life. So that we are not stressed on having faith to our faith, but having faith in the faith of our Lord Jesus Christ. Salamat Panginoon. Come on, let's worship the Lord. Father, thank you that today you teach us, Father God, to put our trust not in ourselves, but to put our trust in Christ Jesus alone. Hallelujah.